cease. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise His name, fixed upon the name of God. By thy great help I've come, and I hope thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed His precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily unconstrained to be. Let thy goodness like a feather bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, take and seal it for thy courts above. Mapagpalang umaga po sa atin lahat at welcome po sa ating prayer covenant. At muli po kami po ay nagpapasalamat at nagagalak na makasama kayo sa ating devotion ngayon pong umaga. And bago tayo magsimula ay tayo po muna ay manalangin. Lord, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa araw pong ito. Naway kayo po ang manguna sa aming buhay. Manguna kayo, Panginoon, sa amin, lalo na po sa devotion po namin. Naway manahan or ipagkaloob niyo po sa amin ang inyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, sa paglilid po sa amin, lalo na po sa aming devotion po ngayong umaga. Naway maunawaan po namin at maisabuhay po namin ang mga scripture or your words, Panginoon, na matutunan po namin ngayon pong umaga. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, at ito po ang samutulangin po namin. Amen at Amen. Ang ating scripture po ngayong umaga or ang ating devotion ay matatagpuan po sa James chapter 2 verse 1 to 17 or sa Tagalog po ay Santiago kabanata 2 talata 1 hanggang 17. Pero babasahin ko po dito is key verse lang po natin ngayon pong umaga. And I will read it sa NIV version po. James, ulitin ko po, James chapter 2 verse 8. Ito po ang nakasulat. If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as you love yourself. You are doing it right. But if you show favoritism, you are convicted by the law as lawbreakers. For whoever keep the whole law and yet stumble as just one point is guilty of breaking all of it. Dito po sa ating text na binasa natin, it's about favoritism is forbidden. Yan, ito yung title po ng chapter na mababasa po natin sa James chapter 2 verse 1 to 17. And alam po natin sa madami tayong mga favorite, 'di ba? Tama po ba? Lalo na po madami tayong mga favorite food, especially ano ba ang favorite food natin? Ako paborito kong pagkain is sisig, 'di ba? Pagsabaw naman sinigang, menudo. Yan, mga paborito kong mga pagkain. Lalo na pa, how about favorite drinks? Naalala ko po pag si Lola Letty, ang kanyang paboritong inumin ay hindi tubig kundi Coke. Hindi mawawala kasi sabi niya paborito niya kasi ang Coke. Ngayon,
dito po sa scripture or binasa po natin, yes, alam po natin meron tayong mga favorite, di ba? Favoritism. Kumbaga, kung sa pagtuturo or even sa school, as a teacher, meron kayong favorite student. Or even, as student, meron tayong mga favorite teachers. And even, sa loob ng bahay, di ba? Lalo po sa ating mga magulang, merong mga favorite son and daughters, di ba? Paborito mo yan di po ba? And also, meron din tayong mga favorite guardians or parents, di ba? Na which is very close po natin, na lagi po natin nakakasama. And dito nga sa text na binasa po natin, sabi po ni Santiago na wag tayo maging favorite, may favoritism. Wag tayo magkaroon ng favoritism. Kasi sabi nga po dito is that if you really keep the royal law found in the scripture is love your neighbors. Mahalin po natin ang ating kapwa. Tulad din ng pagmamahal po ng ating Panginoon sa atin. Yan. Bakit po? Kasi kahit gaano ka man makasalanan na tao, maliit man or malaki ang mga kasalanan natin, is pantay-pantay tayong inibig po ng ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Yes, tama po. Kasi ang kanyang pagmamahal, lalo na po sa atin, ay walang katapusan. At kung inibig po tayo ng ating Panginoong Jesus, diba? Tulad ng pagmamahal niya po sa atin, dapat mahalin din po natin ang ating mga kapwa or even to our neighbors, diba? Sabi nga po sa greatest commandment, love your God with all your soul and love your neighbor as he loved, diba? Tayo. And ganun din po, dapat tayo na kailangan natin mahalin din natin ang ating kapwa. Hindi lang ating kapwa, kundi ang ating mga enemies. Diba? Sabi nga, in different version, love your enemies as you love yourself. Tama po ba? Kung tayo ay mahal natin ang ating sarili, mahalin din natin ang ating mga kapwa or ating mga enemies. Kahit gaano man na malaki ang kanilang mga kasalanan, diba? Gaano man kalaki ang kanilang ginawa sa atin na masama, di ba? Mahalin din po natin at patawarin ang kanilang mga ginawa. Yes, alam natin na mahirap man, pero tandaan po natin ay minahal tayo lahat ng ating Panginoon na pantay-pantay, di ba? Kahit kaaway mo yan, minahal din po ng ating Panginoon po yan. Sa aking pagtatapos, di ba? Alalahanin po natin ang pagmamahal po ng Panginoon ay kahit humingi pa lang pa tayo ng kapatawaran sa Kanya, ay minahal niya tayo. Tandaan that He loves because He first loved us. Tayo po'y manalangin na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa gabing pong ito or sa umaga pong ito, kung nasan man kami naroroon, naway pangunahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. And Lord, give us your wisdom and also your loving heart, Panginoon, especially sa aming pagmamahal sa aming mga kapwa. Alam po namin mahirap magpatawad, pero pinatawad niyo po kami sa pamamagitan ng sacrifice niyo po in dying for us, O Lord God, through the cross of Calvary. And naway, papasalamat kami sa mga natutunan po namin, Panginoon, lalo na po through your love, Panginoon, na kahit sino man po kami or makasalanan po kami, ay minahal niyo po kami pantay-pantay. At ganun din dapat po kami, ay marunong din dapat kami na magpatawad at magmahal po sa aming mga kapwa, Panginoon. Nawa sa aming for today, for this morning, O Lord God, gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, bigyan niyo po kami ng willingness, Panginoon, na matuto sa mga bawat pagsubok na aming kinakaharap, at naway kayo po ang maghari sa aming mga buhay at sa aming mga puso. Ito po sa dalangin po namin, at ito po ang hinihiling po namin or ninanais sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, magandang umaga po sa atin lahat.